Ano-ano ang mga dahilan kung bakit maraming mga tao ang nalilinlang, nabubudol o nadadaya ng mga huwad o bulaang propeta at relihiyon? Una, dahil sa kanilang kakulangan sa kaalaman at karunungan tungkol sa tama at wastong katuruan ng Diyos sa Biblia. Ayon sa Hosea 4:6, napapahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin. Pangalawa, dahil sa sumang-ayon sila na magpasa ilalim sa kasinungalingan at pandaraya ng kaaway ng Diyos. Ayon sa 2 Korinto 4:4, binulag ng Diyos ng kapanahunang ito, ang mga kaisipan ng mga hindi sumampalataya, upang hindi lumiwanag sa kanila ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo, na siyang anyo ng Diyos. Pangatlo, dahil sa mayroon silang maling pag-aakala na ang Diyos ay nananahan o naninirahan daw sa mga templo o simbahan na nilikha ng tao. Ayon sa mga Gawa Kapitulo 17:24, siya ang lumikha ng mundo at ng lahat ng narito. Siya ang Panginoong nagmamay-ari ng langit at lupa, kaya hindi siya nakatira sa mga templo na ginawa ng mga tao. Pang-apat, dahil sa madaling pagtitiwala at paniniwala agad sa mga nagkukunwaring mga bulaan o huwad na propeta ng Diyos. Ayon sa Mateo Kapitulo 7:15, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga maamong tupa, pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Pang-5, dahil sa mas pinipili nila ang magtiwala at maniwala sa mga taong nilikha lamang ng Diyos, kaysa sa mismong Diyos na lumikha sa kanila. Ayon sa mga taga-Roma Kapitulo 1:25, ipinagpalit nila sa kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha, sa halip na ang manlilikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ayon sa mga Salmo 118:8, mas mabuting manalig sa Panginoon, sa halip na magtiwala sa tao. Ayon sa mga Salmo 146:3, huwag kayong magtiwala sa mga makapangyarihang tao o kaninuman, dahil sila ay hindi makapagliligtas. Ayon sa Jeremias Kapitulo 17:5, sinabi pa ng Panginoon, isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao. Ayon sa Gawa Kapitulo 5:29, sumagot si Pedro at ang kanyang mga kasama, ang Diyos ang dapat naming sundin, at hindi ang tao. Ano ba ang totoo at tunay na katuruan ng Diyos, ayon sa Biblia? Una, si Kristo ay Diyos, na nagkatawang tao. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi, hinuber niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin, na naging katulad ng tao. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos, at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus, ay lumuhad ang bawat tuhod, sa langit at sa lupa, at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Hesu Kristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Filipos Kapitulo 2:5-11. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay sama sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Juan Kapitulo 1:1-14. Pangalawa, si Hesu Kristo lamang ang tanging tagapagligtas, ng makasalanang sanlibutan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya, ay hinatulan na, sapagkat, hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Juan Kapitulo 3:16-18. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man, ay hindi makakarating sa Ama, kundi, sa pamamagitan ko. Juan Kapitulo 14:6.
Sapagkat may isang Diyos, at may isang tagapamagitan, sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Unang Timoteo Kapitulo 2, 5. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit, na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Mga Gawa Kapitulo 4, 12. Sapagkat, kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Mga taga-Roma Kapitulo 10, 9. Pangatlo, may katotohanan na hindi ang pagsapi sa anumang relihiyon, hindi ang pagpasok sa simbahan, hindi ang paggawa ng mga mabubuting gawa sa kapwa, ang siyang makakapagligtas sa mga tao mula sa puot ng Diyos, kundi, sa pamamagitan lamang ni Jesus, na siyang ating tanging tagapamagitan sa Diyos Ama. Aking nauunawaan at naiintindihan ang mga damdamin at kaisipang nasasaktan, ng mga nakarinig o nakabasa ng mga talatang narito, na malinaw at maliwanag pa sa sikat ng araw, na pinapahayag nito ang mga tamang katuruan ng salita ng Diyos. Ngunit, tulad ng sinasabi ng Juan Kapitulo 8, 32, na saliksikin ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Pero, kung sadyang sarado, sagrado, at kandado na ang inyong mga puso at pag-iisip sa mga katotohanang pinapahayag dito, dahil mas pinili pa rin ninyo na tanggapin at yakapin ang mga baluktot na katuruan ng mga bulaang propeta at huwad na relihiyon, ay nasa sa inyong personal desisyon na yan. Kayo ang magiging responsable at accountable sa inyong mga sarili sa inyong pagharap sa Diyos. Sa pagdating ng takdang panahon ng paghuhukom, aking dalangin na buksan ng Diyos ang inyong mga kaisipan at mga matang nabubulagan sa katotohanan, and finally, ay matanggap din ninyo ang matuwid at tamang katuruan, na katanggap-tanggap sa Diyos. Naway hindi pa maging huli ang lahat para sa inyo, dahil may kahatulang naghihintay sa sinumang mga ayaw maniwala, o manalig kay Jesus bilang isang Diyos, na nagkatawang tao, at kanyang tagapagligtas. Ayon sa Juan Kapitulo 3, 16, 18, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Thank you for watching. If you enjoyed this video, be sure to smash that subscribe button for more worth watching content like this, and turn on the notification bell so you never miss out on any of my future videos. I am inviting you to also watch my other uploaded videos in my YouTube channel. Until next time and see you in the next video.